Mga kabayan, sobrang lakas pala ng bagong FA-50 na darating, dahil pinalakas ang kanyang Avenex, pinalakas din ang kanyang weapon systems, pinalakas din ang kanyang range, at nilagyan pa ng aerial refuel na kakayahan para sa malalayong mission. Para magkaroon kayo ng idea, aalamin natin ang mga pinalakas na kakayahan ng aircraft na ito. Pero bago natin aalamin, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang FA-50 ay ginawa ng Korean Aerospace Industries, kasama ang Lockheed Martin ng US na gumawa ng F-16 Fighting Falcon. Ang design ng FA-50 ay lubos na naimpluwensyahan ng F-16 dahil ibinahagi ng Lockheed Martin ang significant design elements at technology ng F-16 dahil sa partnership sa pagitan ng Korea Aerospace Industries at ng Lockheed Martin ng US. Kung saan ang Lockheed Martin ang nag-provide ng technical assistance habang din-develop ang KT-50 Advanced Trainer Jet, hanggang naging FA-50 Light Combat Aircraft. Ang FA-50 incorporates many F-16 systems, including the fly-by-wire flight control system na ang nag-design ay ang Lockheed Martin. Dahil maraming kapareho ang dalawang aircraft, ang FA-50 ay parang F-16 na maliit, kaya hindi nakapagtataka na matatalo pa niya ang malalaking jet fighter sa labanan. Sa ngayon ang darating na FA-50 sa Pilipinas ay isang upgraded version, kung saan kinabitan ito ng long-range na bagong ESA radar na Raytheon Phantom Strike. Dahil sa radar na ito, ang FA-50 ay kaya nang gumamit ng Beyond Visual Range Air-to-Air missile tulad ng AIM-120 AMRAAM at Derby-ER. Kaya narin niya makatrack ng maraming targets habang gumagawa ng ground mapping, at humaba na rin ang kanyang detection range. Nagkaroon din siya ng resistance sa mga jamming attack, at nilagyan din ng Data Link 16. Dahil sa Data Link 16, ang nakikita ng bawat allied forces ay naibabahagi sa bawat grupo. Kaya malaki advantage ito sa mga labanan. Ang pag-upgrade ng FA-50 ay nagpalakas sa aircraft para makasabay sa mga malalaki at modernong jet fighters. Dahil sa upgrade na ito, maraming long-range at modernong missiles at mga bomba ang pwede nang ikabit sa aircraft na ito. Tulad ng AIM-120 AMRAAM at Derby-ER para sa kanyang Beyond Visual Range missiles. Nakaplano din ang pag-integrate ng MBDA Meteor para sa karagdagang Beyond Visual Range Air-to-Air missile. Nagkaroon din ng advanced at moderno na air-to-ground at anti-ship missile ang aircraft na ito, tulad ng Korean GPS-guided bomb na may range na 111 kilometers, Naval Strike Air Launch Missile na may range na less than 300 kilometers, South Korean Shinryong Cruise Missile Light version na may range na 350 kilometers, Taurus KEPD-350K2 Cruise Missile na lighter version na may range na 400 kilometers, at Air-to-Ship Missile 2 na isang supersonic anti-ship cruise missile. Sa dami ng mapapilian ng mga missiles, ang FA-50 na upgraded version ay may ibubuga na sa lahat ng uri ng mission. Kaya lalakas na ang FA-50 ng Pilipinas dahil ang lumang FA-50 ay i-upgrade na rin tulad sa bagong version na dadating sa Pilipinas. Sa ngayon masasabi natin na ang FA-50 ay pinaliit na F-16C, habang patuloy ang pag-upgrade ng aircraft na ito, magiging pinaliit na F-16 Viper na ito in the future. Kaya abangan na lang natin, yun lang mga kabayan. Maraming salamat sa time ninyo.